Mapo natin ngayon sa ating Santa Misa ang mga sumusunod na intensyones para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19, para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuan ng pandemyang ito, para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19, para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners. Para sa pasasalamat ni na Familia Figueroa, Jose Calbang and family, Baquiano family. Para sa kaarawan ni na Jar Dominic Velarde, Dolores Lingat, Lorna Magallanes Ulyege. Para sa espesyal na kahilingan ni na Christian Joshua Angeles, Pinky Feliciano Pangan, Christine Avon Espiritu Sanchez, Leila Abiog, Mr. and Mrs. Lenin Malang and family, Mary Manet Pineda, Jonel and Joswell Pamintuan, Elenita Vitug, Emmanuel Vitug, Jojo and Janet Villanueva, Rowelyn Nicdao, Juliet Masirag, Noel Gotus, at ang St. Jude Tadeus Parish Pastoral Council, at ang St. Jude Village Officers and Homeowners. Para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan ni na Rida Tiglao Pineda, Teresita Bondok, Mark Lester Arce, Paz Swing, Analino Campo, Avelina Ramos, Michelle Mangalindan, Gloria Manalili, Richard Caballa, Robert and Mercy Abara, Nilo Udan, Cristina Reyes, Michelle Sengson, Jose Mercado, Marlene Mangalos, Diana Bravo and family, Noel Santos, Liam Samuel Cristales, Baby Glornita Ganya, Nikki Ginasilo, Mary Abigail Tayag, Ronald Nicdao, Merla Mangalos, Arlene Magpayo Osorio, Rodolfo Rosario. At para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Norma, Father Eloy Montoya, Father Larry Sarmiento, Ramon Carrion, Marcelita Robledo, Marcelo, Dolores, Roman, Arturo Vitug, Sister Willie, Segundina Kiambao, Mario Yason, Edgardo Dalay Jr., Eusebio, Francisca, Norberto, Guadalupe, Carmelito, Gabriel Gamboa, Roberto Lacsina, Marco Junio Somido, Samson Falapox, Aurea Carlos Muli, Manuel Tongyo, Emiliano Senior, Celerina, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Carlos Corazon, Francisca, Angelita, Rolando, Cora Santos, Avelina Sanchez, Melencio Senior, Lourdes, Juan Paulo, Bonifacio, Ireneo, Paz, Maria Nena, Benilda, at ang mga kaluluwa sa purgatorio na wala nang nakakaalala sa kanila.
Bilang isang pamilya ng Diyos, tayo ay nagkatipon-tipon lahat dito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng banal na Espiritu naway sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga minamahal kong kapatid, atin po ngayong aminin ang ating mga pagkukulang upang tayo ay marapat no gamanap dito sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang sayo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit namin sa makalangit mong pagpapala sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, ang Panginooy napakita kay Solomon sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon, Panginoon, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Bagaman ako'y bata pa't walang karanasan. Pinapamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki? Ikinalugod ng Panginoon ang hiling ni Solomon, kaya't sinabi sa kanya, Yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay, o kayamanan, o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang hiniling mo. Pinibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, iniibig ko ang lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Kaya ako'y nangangakong susundin ang kautusan. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitawang pangako sa iyong lingkod. Sa akin ay mahabag ka, at ako ay mabubuhay. Ang lubos kong kasiyahay nasa iyong kautusan. Iniibig ko ng lubos tanang utos ng Poong Diyos. Mahigit pa kay sa ginto, pag-ibig ko sa iyong aral. Mahigit pa kay sa gintong binuli at dinalisay. Kaya iyang tuntunin mo ang siya kong sinusunod, pagkat ako'y namumuhi sa anumang gawang buktot. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Lubos akong humahanga sa bigay mong mga turo. Iya'y aking iingat at susundin ng buong puso. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw. Nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa kasama ng mga nagmamahal sa Kanya
ang mga tumawag ayon sa kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak, at sa gayon, naging panganay natin siya. At ang mga itinalaga niya, noong una pa, ay Kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay Kanya ring pinawalang sala. At ang Kanyang mga pinawalang sala ay Kanya namang binigyan ng karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo para parangalan ang mabuting balita. Tayo pong lahat, papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na yon. Gayon din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Mahaba-haba na rin po ang pagsasaliksik o ang paghahanap ng ating mga eksperto o dalubhasa sa medisina tungkol sa pagdiskubre nila kung ano ba talaga yung vaccine o yung gamot sa COVID-19. At magpasa hanggang ngayon po, wala pa rin katiyakan, walang kasiguraduhan kung ano ba talaga ang gamot para sa pandemyang ito. Pero sana po, sa awa ng Diyos, sa habag ng Diyos, ay mahanap na nila, madiskubre na nila kung ano talaga ang vaccine o ang gamot para dito. Wala pong ipinagkaiba ito para sa isang magulang na naghahanap ng nawawalan niyang anak. O kaya naman, wala rin pong ipinagkaiba ito sa isang taong pilit niyang hinahanap kung ano ba talaga yung magbibigay ng swerte sa kanyang buhay. Ang vaccine o ang gamot sa COVID-19 ay parang paghahanap lang ng perlas yan o paghahanap
ng kayamanan yan. Nakabaon yan. Kailangang hukayin yan. Ang isang magulang na naghahanap ng nawawalan niyang anak ay parang paghahanap din po ng perlas yan. Ang isang taong pilit niyang tinataloson o hinahanap kung ano ba talaga yung magbibigay ng swerte sa kanyang buhay, ay parang paghahanap din po yan ng kayamanan. Nakabaon yan. Kailangan hukayin yan. Ulkulan niya yan. By the way, hindi po literal na perlas o kayamanan ang tinutukoy natin dito. Hindi material na bagay lang. Mas mahalaga pa rin po dito yung kayamanan, yung perlas na hindi kayang nakawin ng nino man sa'yo. May tatlong bagay po ang ipinapaabot o ipinapahiwatig sa atin ng Ebanghelyo tungkol sa isang taong pilit na naghahanap ng kanyang perlas o kayamanan sa buhay. Ano-anong tatlong bagay na ito? Una, ang taong naghahanap ng perlas niya, ng kayamanan niya, ay dapat bukas siya. Bukas ang sarili niya. Ang taong naghahanap ng perlas niya o ng kayamanan niya, dapat bukas siya. Ibig sabihin, bukas siya sa iba't ibang mga posibilidad na pwedeng mangyari sa kanyang buhay. Kasi hindi madali yan. Bukas siya, ang ibig sabihin, bukas ang sarili niya. Kaya niyang ibigay. Kaya niyang ibigay ang lakas niya, ang buong lakas niya, pati ang puso niya sa paghahanap niya. This person is willing to exert all his efforts only to achieve his goal, whatever it is. Mahirap hanapin ang perlas. Mahirap hanapin ang perlas kasi sa ating ebanghelyo, hindi lamang basta-basta perlas yan. Perlas na napakahalaga. King Kapampangan, perlas karaniwan na legwan. Nga na. Pearl of great price, ang sabi nito sa Ingles. Mahirap hanapin ito. Mahirap hanapin ang perlas. Mahirap hanapin ang kayamanan. Di madali ang paghahanap dito. Bakit? Kasi kailangan ng pawis at dugo. Pawis at dugo ang puhunan dito. Remember, walang one click sa buhay. Walang instant sa buhay. The treasure is not obvious. Kailangan pagtrabahuhan yan. Kailangan ng pagsasakripisyo dyan. Hindi naman po basta-basta na lamang darating yan o susulpot na lamang yan. Kailangan diskubrihin yan. Kailangan hanapin yan. Kailangan pagtrabahuhan yan. We really need to look and work for it. Pansinin ninyo, sa larong treasure hunting. Treasure hunting. Kaya nga po tinawag na larong treasure hunting yan kasi may hinahanap dyan. Okay? May hinahanap dyan. Hindi mo makikita yan kung hindi mo hahanapin yan. Halimbawa, isa kang mag-aaral, isa kang estudyante, gusto mong makapagtapos ng iyong pag-aaral, gusto mong pumasa, pagkatapos ng pag-aaral mo, pag nag-review ka, gusto mong pumasa ng board exam mo. Gusto mong makapagtapos ng pag-aaral mo, pagsumikapin mo, magpursige ka, pagtrabahuhin mo. Kailangan bukas ka sa iba't ibang mga hirap at pasakit ng buhay estudyante, ng buhay mag-aaral. O kaya naman po, isang empleyado ka. Gusto mong tumaas ang sweldo mo? Gusto mong ma-promote ka sa iyong trabaho? Dapat bukas ka. You work for it. You work for it. May ngari yang kayamanan amakakut-kut yan. Kailangan niyang gambulan, kulkulan yan, ban kanita akit me, ing pakinabang na yan. Paalala lang po, ang taong naghahanap ng perlas niya, ang taong naghahanap ng kayamanan niya, dapat bukas ang sarili niya. Dapat bukas siya. Pangalawa po, kapag ka natagpuan mo na daw, nakita mo na raw, nadiskubre mo na raw ang perlas mo, yung kayamanan mo, ano ang kaloob nito sa'yo? Tuwa, saya, hindi po ba? Once you find it, when you find it, you will be joyful, you will be happy, you will be satisfied.
Pero tanong ko lang, bakit yung mga ibang mayaman, bakit kung minsan hindi sila masaya sa buhay nila? Mayaman sila, kaya nilang bilhin ang anumang gusto nila, pero masaya ba sila? Bakit parang hindi yata? O ba't ating taong makwalta, kakwaltada na, pero bala mo atin na pang panapaninto na nakulang king biyera? Bakit? Dahil ang mga material na bagay, hindi nagtatagal ang mga yan. Ding material na bagay, temporary la rin, abe. Ding material na bagay, ma-expire la, ale. Ding material na bagay, mono mandalan, mate. Minsan po, may nakakwentuhan akong isang tatay. Sabi po niya sa akin, kwento niya, among alam mo, sabi niya, makita ko lamang matapos ang mga anak ko, lahat ng mga anak ko, tapos makita kong okay na lahat sila sa mga buhay nila, pwede na akong mamatay. Sabi ng tatay na ito, basta't makita ko lamang ang mga anak ko, okay na ako. Pwede na akong mamatay, sabi niya. Do biro lang yung katagang pwede na akong mamatay, sabi niya, pero konsolasyon na lamang sa isang magulang yun na makita niya ang mga anak niya na okay ng lahat. Yun yung kayamanan niya. Yun ang perlas niya. Totoo nga naman po, kapag ka nakita mo na, natagpuhan mo na, nahanap mo na ang perlas mo, ang kayamanan mo, siguradong saya, tuwa, galak, ang kaloob nito sa iyong puso. At ang huli po, kapag ka natuklasan mo na yung perlas mo, yung kayamanan mo, pansinin po ninyo, kapag ka natuklasan natin, yung hinahanap natin, yung makapagbibigay ng labis na ligaya sa buhay natin, kapag ka natagpuan mo na ito, kapag ka nahanap mo na ito, ang dali sa atin na bitawan yung ibang mga bagay-bagay na kaunti lang halaga sa atin. Tutuya ito. When you've found what you've really looking for, it is now easier for you to give up the rest, to let go. Why? Because you have seen the highest value in your life. Minsan po, may nagtanong sa akin, sabi niya, ang dami niya dapat tanong sa akin, ito yung tinanong niya, Among, Father, bakit po kayo nagpare? Sayang po kayo. May itsura naman po kayo. Among, sayang po kayo. Bakit kayo nagpare? May itsura naman po kayo. Alam niyo, ang simpleng sinagot ko lang sa kanya, hindi ako sayang, kako. Hindi ako sayang dahil ginamit ko ang itsura ko sa paglilingkod kay Kristo. Dahil ginamit ko ang itsura ko sa paglilingkod sa Diyos. Kayo po, tatanungin ko lang kayo, nadiskubre nyo na ba yung tunay na perlas, kayamanan nyo sa buhay? Ako, ang tunay na kayamanan ko, walang iba, kundi ang Diyos. What do you really treasure in your heart? Or who do you treasure in your heart? Okay lang, ang perlas mo, ang kayamanan mo, ay ang asawa mo, ang mga anak mo, pamilya mo, yung mga bagay na meron ka, wala tayong problema dito. Pero sana po kapag Diyos ng pinag-uusapan, lahat ng mga material na bagay, lahat ng nasa atin, sana naiitatabi lahat natin yan. Bakit? Dapat ang Diyos ang pinakamahalaga, siyang magsisilbing perlas at kayamanan natin sa buhay. Nung ing Diyos, yang tune bandi mo, ala na kang aliwa pang pagdulapan, kingge kang puso. Kung ang Diyos, ang perlas natin, ang kayamanan natin, wala na nga naman hahanapin pa ang kalooban, ang puso natin. Magsitayo pong lahat. Atin po ngayong ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasambalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya man ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato,
ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroon ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at uhukom sa mga nakabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos sa Espiritu Santo, sa banal ng simbahang katolika, sa kasamaan ng mga santo, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ang mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinagkaloob ng Ama sa atin ang kanyang kaharian sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Buong galak nawa nating ibahagi siya sa ating kapwa at sa bawat panalangin ang inyo pong itutugon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ulitin po ninyo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang mag-aral ang Santo Papa at mga pinuno ng simbahan tungkol sa paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang mabubuting gawain. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Tugunan nawa ng mga namumuno sa ating pamahalahan ang paghihirap ng taong bayan, lalo na ang mga biktima ng karahasan, mga inabandona ng pamilya at ang mga nalulung sa droga upang madama nila ang pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pagpalain nawa ang mga misyonero, ang Mission Society of the Philippines, upang maging matatag at tapat sila sa pagsisikap na maihatid ang mabuting balita sa buong daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging handa nawa ang bawat Kristiyano na tumulong sa kapwa, lalo na sa mga mahihirap at may sakit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makarating nawa ang mga kapatid nating yumao sa kaharian ng Diyos sa langit, kung saan mayroong kapayapaang walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Isama po natin ngayon sa ating Santa Misa ang mga sumusunod na intensyones para sa kagalingan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19, para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuan ng pandemyang ito, para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19, para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa pasasalamat ni na Pamilya Figueroa, Jose Calbangen family, Bacchiano family. Para sa karawan ni na Jar Dominic Velarde, Dolores Lingat, Lorna Magallanes Uligue. Para sa special na kahilingan ni na Christian Joshua Angeles, Pinky Feliciano Pangan, Christine Avon Espiritu Sanchez, Leila Aviog, Mr. and Mrs. Lenin Malang and family, Mary Manette Pineda, Jonel and Josuel Pamintuan, Elenita Vitug, Emmanuel Vitug, Jojo and Janet Villanueva, Rowelyn Negdao, Juliet Masirag, Noel Gotus, at ng St. Jude Tadeus Parish Pastoral Council at ng St. Jude Village Homeowners and Officers. Para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan ni na Rida Ticlao Pineda, Teresita Bondok, Mark Lester Arce, Paz Swing, Analino Campo, Avelina Ramos, Michelle Mangalindan, Gloria Manalili, Richard Caballa, Robert and Mercy Abara, Nilo Odan, Cristina Reyes, Michelle Sengson, Jose Mercado, Marlene Mangalos, Diana Bravo and family, Noel Santos, Liam Samuel Cristales, Baby Glornita Ganya, Nikki Jean Asilo, Mary Abigail Tayag, Ronald Nicdao, Merla Mangalos, Arlene Magpayo Osorio, Rodolfo Rosario, at sa mga kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Norma, Father Eloy Montoya, Father Larry Sarmiento, Ramon Carrion, Marcelita Robledo, Marcelo, Dolores, Roman, Arturo Vito, Sister Willie, Segundina Kiambao, Mario Yason, Edgardo Dalay Jr., Eusebio, Francisca, Norberto,
Guadalupe, Carmelito, Gabriel Gamboa, Roberto Lacsina, Marco Junio Sumido, Samson Palafox, Aurea Carlos Muli, Manuel Tongyo, Emiliano Senior, Celerina, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Carlos Corazon, Francisca, Angelita, Rolando, Cora Santos, Avelina Sanchez, Melencio Senior, Lourdes, Juan Paulo, Bonifacio, Ireneo, Paz, Marianena, Benilda, at ang mga kaluluwa sa purgatorio, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Tahimik po natin ngayon, dalangin ang ating sariling kahilingan. Ama naming mapagmahal, dinggin mo ang kahilingan ng iyong bayan. Mapasa amin nawa ang iyong kaharian at puspusin mo kami ng iyong makapangyarihang salita. Inihiling po namin ito, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang pag-ahayin sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya't karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula, at ngayoy aming inihahanda sa iyong dambana, upang sa aming ginaganap na pagdiriwang, ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw.
bunga ng malasakit ng anak mong masunurin, at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal, ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon at bumubuo sa katawan ni Kristo, nagkakatipon ngayon ang pinananahan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na yahandog para sa inyo." Gayon din naman pagkatapos ng hapunan ay kinuha niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, at iniabot iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan na para sa inyo at para sa lahat ay bubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, si Florentino na aming Obispo, si Pasiano ang aming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang anak mong si Norma na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak na inampon ng ating mahabaging Diyos, lakas loob natin ngayong dasalin ang panalangin itinuro ni Jesus sa atin.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Maghangad at magbigayan kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Naririto si Jesucristo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pagkikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad na ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiluhod po kayo ngayon upang dasalin ang Oratio Imperata. Manalangin tayo. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumami kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo po ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ng mga pumataw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo mo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Ito po'y hinihiling namin sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Joaquin at Santa Ana, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Kaawaan mo po kami. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating Santa Misa ay natapos na. Humayo kayo ngayon sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.